Ayan, for today's video, maghuhukay kami ng bougainvillea. So, ito, magto 2 years na ito dito. Tinanim ko to, na free ko lang, tas dinirekta ko sa lupa. Ayan. Dahil, magpapagawa kami dyan ng maliit na tindahan. So, kailangan namin tanggalin yung mga bougainvilleas na itanim dyan. So, dahil nanghihinayang ako, pinahukay ko yung ugat niya kasi sayang, ang lalaki na nila. Pwede nang mag root graft dyan kasi malalaki yung ugat. Ayan, kaya lang ang hirap maghukay. Yan, mabuhangin pa lupa, tapos dyan kasi sinambak yung buhangin na in order, kaya yan, doble ang hukayan. So ayan, kailangang baritahin para malagkit kasi yung lupa. Ayan o, medyo nag-uulan-ulan kasi. Kaya ayan, pagtiyagaang hukayin yung ugat kasi sayang. So ayan na. Ito pa yung isa. So ang hirap talaga niyang hukayin. Ayan o. Nakuha na namin yung nakatayo kanina. Ito naman nakahiga. So ito malalaki yung ugat niya. At kailangan talagang pagtiyagaan kuhain. At gusto ko talagang makuha yung mga ugat dyan. Tsaka magtanim ng RS. Tapos gagarapan, di ba? So, ayan, tiyaga-tiyaga lang sa paghukay. Yan, nakikita nyo ba tipak-tipak yung lupa. Malagkit kasing lupa. Putik siya eh, parang putik. Hindi man lupang magandang lupa, putik. So, ayan. At ito na nga, ayan na yung nahukay namin. So, bali 4 na puno yan. Ayan yung dulo. Ayan, nandyan na sa tricycle. Ayan. So, lilinisan na lang yan. Tapos, tataniman. Meron akong mga RS. At ito na nga siya. After mga magdi 3 weeks na to, hindi ko siya na video nung tinanim ko kasi nalobat na ako nung nakaraan. So, ito na yung RS na kinuha namin. So, ayan, may mga usbong na siya. Sila. So, bali 4 na paso ito kasi 4 na puno yung nakuha namin. Ayan. Ito yung isa medyo mahaba na yung langkay niya. Dito ko siya sa may bandang saluyot nilagay kasi medyo na tatabingan siya ng saluyot nung nakaraan para hindi siya masobrahan sa pagkatuyo. Kasi direct sunlight na to halos dito sa pinaglagyan ko eh. So, ayan yung mga RS. Ayan. Kung bibilhin kasi natin to mahal yung mga RS. Medyo may kamahalan. So, dahil gusto natin ng root graft, kaya nagtanim tayo sa lupa. At ayan na siya. Nakakuha din tayo, nakapagpalaki din tayo. Tapos, ito yung mga ugat na mga sobra dun sa paso na pinutol ko. So, pinagsama-sama ko muna sila dyan kasi wala akong malagyan nung nakaraan kaysa mamatay sila. So, tinusok ko sila dito. May kasama pa nga silang avocado. Pero, pag hihiwalay-hiwalayin ko to kasi, ayan na may mga na, parang buhay na sila. Ayan, kaya lang sama-sama sila dyan. So, kailangan ko talaga silang ilipat isa-isa. Pero, siguro kapag natanggalan ko na sila, napasingawan ko na, saka ko sila ihiwalay. Tas ito yung isa sinama ko siya dito. Ito na una na to itong tanggal na. Yung isa, yan yung nakasupot pa. Yan yung kasamahan ng mga nakuha naming RS. Yung ugat ng mga RS na nakuha namin dun sa labas. So, ayan sila. Ayan, meron na tayong mga grafted. So, ito, videohan ko na kasi may bagyo. So, susunod wala na tong bulaklak nito mga to. Kasi pag binagyo yan, malulusaw na naman yan.
So, ayan, medyo namumulaklak sana sila ngayon. Ayan o, nag-start pa lang. Kaso may bagyo na naman. So, goodbye na naman sa mga bulaklak natin. Ayan, kaya videohan ko na muna sila. Ayan. Ayan o. Ganda sana. Kasi direct sunlight yan sila dito. Kaya namumulaklak. Kaso, pag umulan, direct din sila sa ulan. Hindi ko na sila mabuhat kasi mabibigat yung paso na yan. Ayoko na silang ilipat-lipat. Baka mabali pa yung sanga dahil karamihan dyan ay nakagrap. Ito first time tong magbulaklak kasama ng flame opal. So, binidyohan ko lang sila. So, till next video po. Thanks for watching. Ayan. Enjoy ko muna itong mga bulaklak na to. Kasi paparating na naman yung bagyo. Mawala na naman sila. Ayan. Ingat po tayo.